Papuri sa Diyos Ama, patininayang niya, pari siya ng mga aba. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin, at sa mabuting balita, ay tatanggap ng magkasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo na ito na linggo ng ika-8 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay tungkol sa kaligtasan. Sa salitang Hebreo, ang kaligtasan ay Yeshua. Ito po yung pangalawang bahagi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pangalan ng ating Panginoong Hesus ay Yeshua. Yan po ang kaligtasan ay Yeshua. Sa ating mga pagbasa ngayon, dahil ang mga pagbasa natin ay nagsimula sa Koinonia na Griego, Soter o Soteria. Kaya po, sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10, ang una pong salita na roon ay Soterias. Soterias, Iksisitesan. Ito yung kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan, iiwanan natin ang lahat ng mga kayamanan dito sa mundo. Dahil atin po napakinggan kahapon na hinamon ng ating Panginoong Hesus ang isang mayaman na iwanan niya ang kayamanan, ngunit hindi niya naiwan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mahirap ang may mga kayamanan na makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos o ang buhay ng kaligtasan ay nangangailangan ng pagwaksi, nangangailangan ng pagtalikod, at pagkaroon ng pagsintro sa puso, isipan at buong pagkatao sa kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesus at ng
mabuting balita na dala niya. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, verso 10 hanggang 16, ang kaloob na kaligtasan ay sinisiyasat, sinusuri ng mga propeta, pero ito ay natanggap na ng mga nananalig ng mga apostol sa ating Panginoon. Kaya dapat ihanda nila ang lahat. Ihanda nila ang kanilang sarili at magpakatatag sila sapagkat pinagpala sila ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 97, versikulo 2, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog na pagliligtas o kaligtasan. Ang kaligtasan, ito yung ating minimithi. Ito yung ating inaasam-asam. Ito yung ating tunguhin kung bakit tayo, una sa lahat, tumatalima sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos, manalangin at magpunta ng simbahan at magsimba at naparito kayo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero, sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 28 hanggang 31, ang lahat ng sumunod sa Kanya, magkaroon ng doble-doble na mga matatanggap. Ang iniwan niyang bahay, iniwan niyang mga magulang, iniwan niyang mga kapatid, iniwan niyang anak, iniwan niyang kayamanan at pag-aari. Lahat ay madoble-doble yan, pero may dagdag ang ating Panginoon. Versikulo 30 na ngunit may kalakip na pag-uusig. Ito po ang tinatawag na misteryo ng cross. Na sa lahat po ng ating pagsisikap na mamuhay na matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos at tumatalima sa kalooban ng Diyos, hindi lang po na tayo ay sumunod sa mga kautusan, hindi lang po na tayo ay mag-aaral tungkol sa mga doktrina at pagtuturo ng ating Panginoon Hesus na tinatawag nating Ebanghelyo, hindi lang po na tayo ay maging matuwid sa harap ng tao, kaakibat ng ating pagsasaksi sa ating pananalig sa Diyos, ang pagtanggap ng cross, ang pagtanggap ng hamon o misteryo ng pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoon. Kaya itong banal na misa, kung tayo po nagsimba, hindi lang po na tayo naparito upang tayo magpasalamat sa ating Panginoon, upang tayo ay magkaroon ng pagdulog sa mga biyayang gusto nating magkaroon tayo sa buhay. Ang ating pakikiisa kay Kristo, ang ating pakikiisa hindi lang sa panalangin, pakikiisa sa Kanyang dakilang handog, dakilang sakripisyo para sa kaligtasan. Ito yung ating tunay na tunguhin. Kaya nga kung makita natin, hiwalay ang pagpapabanal sa tinapay na maging katawan ni Kristo at sa alak na maging dugo ni Kristo. Pag hiwalay ang alak na maging dugo, ay hiwalay sa katawan, ito po ay kamatayan o sakripisyo. Ito yung alay ng ating Panginoon at ang alay niya, dapat rin nating gawin sa ating buhay na handa po tayong magkaroon ng pag-aalay, pagsakripisyo. Napasan natin ang bawat cross sa buhay. Kasi ang ating inaasam-asam lagi, kung anong ating hiningi ng Panginoon, yun ang gusto natin at inasahan natin. Kuminsan, para bang nagsisisi pa tayo, gaya ni San Pedro ngayon. Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Anong mapapala namin?
mapapala nga natin dubli-dubli pa, siksik, liglig ng umapaw. Pero kailangan din natanggapin natin ang misteryo ng cross, ang misteryo ng pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoon, ang misteryo ng sakripisyo na tinanggap nating Panginoon upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na dapat tularan din natin na handa tayong magsakripisyo sa buhay, sapagkat ang banal na misa ay una sa lahat sakripisyo. Hindi po ito na sakramento lang ng dakilang panalangin na sentro at bukal ng ating pananalig sa Diyos. Ito ay sakripisyo. At ang pakikiisa sa atin, handa rin tayong magsakripisyo sa pangalan ng ating panampalataya sa ating Panginoon. Sa pakikiisa sa Kanya, na siya'y umibig sa atin, na handa rin tayong maghihirap o tatanggap sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pinagdaanan sa buhay, upang ang ating pakikiisa sa Kanya, hindi lang na tayo ay sumusunod ng isang tradisyon, isang doktrina, o isang turo. Tayo ay nakikiisa sa isang personal at damang-dama na pakikiisa sa Diyos na kalakbay natin tungo sa kaligtasan, Yeshua, soteria, salos, salvation, kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y narito. Kaya kung tayo tatanggap sa katawan ni Kristo, sapagkat Kanya pong ibinahagi sa atin ng Kanyang katawan, paalaala sa atin, sakramento na dapat tanggapin upang tayo ay maging kamanlalakbay at kalakbay niya sa kaligtasan na maisabuhay sa ating pakikilahok nito. Tayo sa panahon ngayon, dapat rin na tumingin sa banal na misa na hindi ito ang paghayo o misyon lang, pakikiisa sa dakilang sakripisyo ni Kristo upang tayo ay kalahok at kabahagi ng kaligtasan na hindi po madali, binayaran ng paghihirap ng buhay. Nagbubo ng dugo ang Panginoon, namatay sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalakip nga ang pag-uusig. Kalakip nga ang krus. Pero tayo naman ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya naway isentro po natin ang ating puso sa Panginoon na may dakilang pag-ibig na namatay para sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na alay ng buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasi siya, upang siya ay kilanlin, upang siya na kalakbay natin sa buhay ay dapat maging sentro sa bawat puso, sa bawat kaluuban na nakiisa tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Kasama niya, pilgrims of hope, mga kalakbay na may pag-asa sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos.